Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rialin dito sa ating dula. Love and Memories. Pinasundan ako ni Don Manolo kay Romeo dahil gabi na. Tamang-tama naman ang dating niya dahil may mga lasing akong madaanan. Kaya hindi nila nakuha ang aking pera. Isang araw, dumating ang kapatid ni Don Manolo at nakita niya ako. Kaya nagbilin kay Romeo na hindi ko raw pwedeng akitin ang kanyang kuya. Kaya pinagsabihan ako na kung may hangarin ako sa kanyang kuya, ay huwag ko nang ituloy dahil may masamang mangyayari sa akin. At nakita ko na masinsinan kayong nag-uusap ng aking kuya. Tungkol ba saan ang inyong pag-uusapan? Tungkol lang po sa trabaho ko, madam, at wala naman siyang ibang sinabi. Mabuti naman kung ganun. Dahil ayaw kong maging malapit ka sa kuya ko. Baka may balak ka sa kanya. Huwag mo lang ituloy. Anong ibig niyong sabihin? Wala naman akong plano para isipin ninyo yan, ma'am. Ang ibig kong sabihin, baka akitin mo ang kuya ko para mapasa iyo ang lahat-lahat ng arian niya. Sana po, ma'am, wag kayong maghusga. Kahit mahirap ang buhay namin, hindi ako mapagsamantala. Hindi ko po gagamitin ang aking karangalan para magkapera lang. Mas mabuti yung pinapaalam ko sa iyo para hanggat maaga ay layuan mo ang aking kuya. Kundi may masamang mangyayari sa iyo. Madam? Ano bang sinabi sa'yo ni Madam Maming, ha? Pinagsabihan ka naman na huwag mong abusuhin ang kabaitan ni Don Manolo? Hindi yun ang gusto niyang mangyari. Kundi, wag ko raw akitin si Sir para lang makamit ang lahat-lahat ng ari-arian ni Sir. Bakit? Kaya ba niyang diktahan si Sir? Kung ano man ang maging desisyon niya? Kung sino man ang kursunod niyang babae? Oo nga biruin mo. Pinaghinalaan niya ako kaagad na kung didikit ako kay Sir at magustuhan niya ako, alam mo, hindi pa nasisira ang ulo ko para magkaproblema ako tungkol sa pakikipagrelasyon. Ria, alam ko naman na hindi ka papatol sa isang matanda Dahil nasa mahigit 20 lang yung taon mo, samantalang si Sir senior citizen na. Kung mo alam niya na mahirap ang buhay namin, hinusgahan niya ako kaagad para maging maginhawa ang buhay ko. Ay naka, huwag mo nang pansinin yun. Dahil si Sir Manolo pa rin ang amo natin at hindi siya. Wala siyang karapatan para pagsabihan tayo at pagbantaan kung hindi tayo susunod sa gusto niya. Ang iniisip niya, yung kapatid niya. Kaya ano man ang sabihin niya, masama na tungkol sa atin.
maniniwala si Sir. Nakita ko na kinausap mo si Rialin. Ano bang sinabi mo sa kanya? Wala naman, kuya. Pinagsabihan ko lang na mag-ingat sa pinapakain niya sa iyo. At alagaan kanyang mabuti, yun lang. Alam mo, may ipinalista na ako sa kanya na gamot na dapat kong inumin sa tamang oras. Kaya alam na niya ang kanyang gagawin. Kung bakit kasi hindi na nurse ang kinuha mo para walang pagkakamali na mangyayari. Pwede ba, maming, huwag mong pakialaman ang aking desisyon? At hindi naman ikaw ang nagpapasuldo? Nagmamalasakit lang ako sa iyo, kuya. Para sa kabutihan mo itong ginagawa ko. Ayoko may masamang mangyari sa iyo. Lalo na't bata pa ang kasama mo. Alam mo, maming, may matino siyang pag-iisip. Kaya walang masamang mangyayari sa akin. Nagpapaalala lang ako sa kasama mo, kuya, para gawin nila ang tamang trabaho nila. Dahil malaki ang sweldo nila, hindi ba? Pambihira naman itong kapatid ni Sir Manolo. Hindi naman talagang kapakanan ni Sir ang iniisip, kundi ang makukuha niyang ari-arian ni Sir kung mamatay siya. Kaya sinabihan ako na huwag kong akitin si Sir. Naku, pag ako ay sinita, baka maisipan ko tuloy na makipagrelasyon para malaman ko kung ano kaya ang sasabihin niya kung mag-aasawa si Sir. May magkakagusto pa kaya sa kanya? Dahil hindi naman siya masyadong matanda. Dahil alaga niya ang kanyang katawan. At saka nakikita ko pa ang kagapuhan niya. At mabait pa si Sir. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. May kumakatok. Sino kaya ito? Wala naman akong inaasahan na bisita. Sandali lang. Nariyan na. Matet, ikaw pala. Buti naman at napasyal ka dito. Ano bang kailangan mo? Si Kwan po, Aling Belia, si Rialin po. Matagal nang hindi pa namamasyal dun sa bahay. Kuan Matet. Pumasok ka muna dito sa loob para masabi ko sa iyo. At hindi ka mapagod na nakatayo dyan sa may pintuan. Sige, pumasok ka. At saka maupo. Salamat po, Aling Belia. Siya nga po pala. Saan po si Rialin? Wala naman siya dun sa dati niyang trabaho eh. Saan po siya lumipat? Kwan Batet. Alam mo, Kwan Batet, lumipat nga siya ng trabaho. Doon siya sa may malaking bahay. Doon sa may kanto. Ang bahay niya, yung palapalasyo doon. Doon kina Don Manolo. Aba, swerte niya, Aling Bella. Sino po ba ang nagpasok sa kanya doon? Ay, sino pa? Kundi ang kaibigan ninyo, si Romeo, na driver din ng Don Dayon. Ano bang trabaho niya doon, Aling Bella? Magaan lang po ba? Ay, naku, oo, Matet. Nagpapaalala ng tamang oras ng pag-inom ng gamot ng Don at kasama niya pag pumupunta ng opisina ng kanyang kumpanya. Kaya pwede mo naman siguro na dalawin doon.
Anak, nagpunta rito si Matet at hinahanap ka. At sinabi ko kung saan ka nagtatrabaho. Naku, inay, sana hindi pa magpunta roon si Matet. Dahil sa araw, hindi niya ako pwedeng istorbuhin. Ay, hindi bali, inay. Pagkatapos kong ibigay sa inyo ang sweldo ko, dadaan ako sa bahay nila. Oh, sige anak. Siguro nagtaka na matagal na hindi ka pumunta sa bahay nila. Eh, nakalimutan ko kasi napuntahan siya nung day off ko. Ay, hindi bali, nay. Pupuntahan ko siya ngayon para wala naman siyang masabi na nakalimot ako sa kanya. Ay, bakit? Marami bang ipinapagawa sa iyo ng amo mo? Kaya kahit di off mo, ay di mo kami nadadalaw ng itay mo. Eh, kuwan po kasi, inay. Noong nakaraang linggo, namasyal kami sa tabing dagat at iba't ibang lugar pa ang pinuntahan namin. Kaya nagabihan kami. Ay, ganun ba? Ay, nako. Arang 2 linggo yata na di ka nagpunta dito sa bahay, anak. Kundi pinapadala mo sa driver. Yung mga grocery na kailangan dami, nagitay mo. Eh, kuwan po kasi, inay, nung nakaraang linggo, nagpunta kami sa resort at doon nagpiknik kasama ang matalik niyang mga kaibigan at kamag-anak. Ay, nako. Ganun ba, anak? Ah, sige, anak. Puntahan mo ng matalik mong kaibigan para hindi siya magtampo sa'yo. At masabihan mo na hindi siya pwedeng dumalaw doon sa bahay ng amo mo. Pa, bumalik yata ng bahay ang ina ya. Sandali lang, nariyan na. Really? Nako, na-miss kita, friend. Halika. Pumasok ka at marami tayong pagkukwentuhan. Halika, pasok. Sige, maupo tayo dito sa salas. At sigurado na marami tayong na-miss na pagchichismisan dito sa lugar natin. Ikaw talaga, chismis ka agad ang pasalubong mo sa akin. Bakit? May mga kaibigan ba tayo na nag-asawa na? O ikaw, may nobyo rin? Ganun ba? Naku, friend, speaking of nobyo, ewan ko ba? Wala yata akong karisma sa mga boys eh. Kaya wala pa rin pumapansin sa beauty ko. Ano ba sa palagay mo, friend? Siguro hindi pa panahon para magka-boyfriend ka. Hintayin mo na lang yung taong magmamahal sa'yo. Gaya ko rin, wala pang nagkakamali. Ang hina mo naman, friend. Bakit hindi ka magparamdam doon sa boss mo? Hindi ba, balo yun? Naku, jackpot mo pag nagustuhan ka noon. Dahil multimillionaire yun. Hay, naku, friend. Hanggang pangarap lang yan, ano. Hindi yun papatol sa isang mahirap lamang na tulad ko. Kaya maghintay na lang tayo ng ating kapalaran. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Gabi na. Pero, di naman ako dalawin ng antok. Bakit kaya? Ano ba itong nararamdaman ko? Habang tumatagal napapalapit ng aking loob sa amo kong si Don Manolo. Dahil ba sa'y pinapakitang malasakit sa akin? Pero, hindi naman pwede na akong gagawa ng paraan para magustuhan niya ako. Ano ba itong nasa isip ko? Malayo namang mangyari na magugustuhan ako ni Sir. Pero, may mga pagkakataon na nahuhuli ko siya nakatingin sa akin.
Sana magtapat siya sa akin para maranasan ko man ang mahalin ng isang lalaki. Kahit senior na, papatulan ko na. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Uy, Lilin, ano bang iniisip mo dyan? Ba, may iba na bang nasa isip mo? Pwede bang malaman kung sino yan? Wala ito. Kaya lang, iniisip ko yung sinabi ng kaibigan ko. Habang nandito ako, baka hindi na raw ako makahanap ng magmamahal sa akin. Dahil hindi man ako makalabas para gumala. Naku, huwag mo munang isipin yan, ano? Mas importante muna kasi, unahin mo yung trabaho para sa ating sinusuportahan na magulang. Hindi ba? Hindi naman sa nag-aalala ako, Romeo. Sa bagay, bata na pa naman ako. At hindi dapat mamroblema sa bagay na yan. Sana nga, dumating na yung hinihintay ko. Oo naman. Alam ko na mahahanap mo rin yun para sa'yo. Kaya ko, hindi ako nagmamadali na magkaroon ng nobya. Baka pag-awayan namin yan. Kung hindi ko siya maasikaso lagi dahil sa trabaho. Oo nga, no? Sa bagay, tama ka. Yun nga lang kasi, kinakantsawan ako ng aking mga kaibigan. Dahil pareho kami na wala pang nobyo hanggang ngayon. Teka, anong oras na ba? Halika na, kumain na tayo. Sabi sa akin ni Sir kasi kanina, maaga tayong lalabas ngayon. Ha? Wala namang sinabi sa akin si Sir, ha? Kaya hindi ko alam na may pupuntahan tayo. Sige, kumain na tayo para makapaghanda na ako sa lakad natin. Ang sarap ng hangin dito sa tabing dagat, ano, really? At saka di naman maraming tao ngayon. Oo nga po, Sir, Akala ko hindi tayo lalabas. Mabuti na lang at sinabihan ako ni Romeo. Ay nako, really. Nagiging ulayari na yata ako. Buti na lang at nandyan kayo ni Romeo na nagpapaalala sa akin. Opo, Sir. Yun po ang ibinigay ninyong trabaho namin kasi, ang magsilbi at sabihin sa inyo kung may nakakalimutan po kayo. Pag ganitong nasa tabing dagat tayo, bumabalik sa alaala ko ang kahapon. Masaya pag kasama mo ang iyong minamahal na pinagmamasdan ng paglubog ng araw at kayakap mo siya. Ganon po ba, Sir? Naku, nagpupunta rin pala sa ganitong lugar si Sir. Sir, wag sana po kayo magagalit, ha? May itatanong sana ako sa inyo, Ano yun, Nirel? Sabihin mo lang sa akin. At sana magkwento ka rin ng mga karanasan mo sa tabing dagat. Kwan po, Sir. Hindi naman ako mahilig na magpunta sa tabing dagat. Sir, pwede bang malaman kung ilan din ang naging nobya ninyo bago kayo nag-asawa? Really? Alam mo, nag-iisa lang babaeng minahal ko at pinakasalan. Dahil lagi akong busy sa trabaho, kaya lagi kami nag-aaway dahil hindi ko siya maharap. Hanggang natuto siyang makipagbarkada at kung ano-ano pang kalokohan ang ginawa. Dahil sa galit niya sa akin, sana tulungan mo ako, Realin, para makalimutan ko ang masakit na ginawa sa akin ng asawa ko.
Sir, ang kamay ko, bitawan niyo po, Alam mo, sir. Rin, kaya niyaya kita dito ay may pagtatapat ako sa iyo. At sana huwag kang magalit sa akin kung sabihin ko sa iyo, nararamdaman ko na ako'y umiibig sa iyo, Rin. Sir? Ano kaya ang isasagot ni Rialin sa sinabing yun ni Don Manolo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rialin dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.